We are back sa Mad Mountain Motors para i-review at subukan ang matagal nating hinintay na classic scooter ng CF Moto. Hindi lang ito basta classic, ito na yung pinaka-high-tech sa lahat ng modern retro scooters, both past and present. Pero kamusta naman kaya ang performance? Yan ang ating pag-uusapan at aalamin sa video na to, so sit back, relax, and enjoy! Bababa ni Kuya Jimel yan dito. Ayun. Si Kelvin. Ingat ka. So ganyan lang siya kabagal, hindi siya sobrang bilis. Dahan-dahan lang kasi para hindi matumba yung motor. Tapos ito yung susi niya, nandito na sa akin. Actually hindi susi, NFC card. Yung susi niya pang ano lang to, U-box lang to. Siguro mga pag ibababa to around 1 minute. Start mo to, yung tunog na ginawa ni Sir Dre. Oo. Yung chang tang. Kasi China. Well, paano yung i-operate? Kailangan natin itap yung key card. Yun, may tutunog. Tapos, Wait natin mag-full gauge yung panel tapos yun, start mo. okay. So yung easy ride, basta nasa iyo yung NFC, tapos pag umupo ka, mag-i-start. Yeah. O, pa-demo nga, tingnan natin. Katulad nito. Kunwari, yung puwet mo yan. Sige. Oh, yun lang. So ganun lang siya kadali. Hindi mo na kailangan ng susi. No need to sususun nyo na. At the same time, kahit nawala mo yung susi, Oh. may password pa siya or naiwan mo sa bahay. Okay, so ganun lang pala. So, magte-test ride na sila. Sir, balik mo na lang. Sige, siguro ikaw na, ikaw. Next year. O, sige. Light pa lang, talagang sexy na. Oo. Talagang modern, modern na classic. Oh, 510. 510. That po. Pogi. Ang ganda na ng motor. Pogi pa yung driver. Yan. Ayos. Oh, yung pala yung busina niya, busina check. So first impression test ride natin itong CF Moto Aura 150 dahil meron na dito sa Mad Mountain. Anytime na gusto nyong test ride schedule, yan, pupunta lang kayo or magme-message lang kayo sa Facebook nila. Then mag-schedule kayo ng test ride kung interested kayong i-test ride itong motor na to. Okay, ang seat height nito is 770 millimeters. Matangkad siya for a 150cc. So para na rin siyang mga Vespa na 150. Mataas siya. Kung medyo hindi kayo matangkad, yan, tatangkad kayo dito sa motor na to. Gaganda yung inyong point of view. Pero ang downside dyan ay medyo titingkayad kayo ng konti. So sa akin hindi naman sobrang tingkayad. Katulad nung Giorno. So kung maalala nyo guys, yung unang review natin yung Giorno, halos nakatingkayad tayo kapag nakastop. The reason is, masyadong malapad yung kanyang puwan. So nakabuka ka talaga dun. Hindi ka mapapa-flat-footed dun kahit matangkad ka. So visibility, okay naman. Kitang-kita mo, panel niya. Hindi lang ako masyadong sure kung full brightness na to. So kung nakikita nyo dito sa harap, ito yung Aurora Hill, ito yung akyatan. So bibitinin mo natin doon ng konti para makitest natin yung power niya. Ang power nito guys, 15.8. At ang kanyang hatak ay 14.6 or 14.8, something like that. So testingin natin. Okay. Okay. So hindi siya ganun ka-aggressive kahit na naka 4 valve siya. May konting delay yung kanyang hatak. So hindi siya ma-torque. Mabigat siguro ang bola nito. Kaya siya ganun ka-aggressive sa hatak. Nakaset siya sa mga light na akyatan and then yung mga stretch. I'm guessing ganun. Kung magaan yung bola nito, most likely mas aggressive siya sa kanyang hatak sa unang piga o sa acceleration niya. So, sakto lang, mabait. Parang hindi siya 4 valves. Parang 2 valves ang dating niya. And also, napapansin ko na dito ang kanyang brake levers. Medyo malayo siya. Kung medyo maiksi yung daliri mo, suggest ko na magpalit ka na lang ng aftermarket, yung adjustable kung meron. Kasi ito malayo eh. Dito hindi masyadong okay yung pavement. Medyo matagtag yung harap. Oh, ayan. Oh.
and also matagtag din yung likod niya. So 53 pa rin ang odometer nito, ibig sabihin kulang pa sa braking. So yung liksi nito guys, ano lang, nasa mid para sa akin ha. Hindi siya very stable, hindi rin siya yung sobrang liksi. Ang kanyang braking malakas. Siyempre dual disc brake to, and naka dual ABS, dual channel ABS. So dito akyatan ulit tayo. Hindi naman siya yung nabibitin yung kinukulang. Nag-hold pa rin naman siya. Tagtag. Ang tagtag ng harap. Parang nakakaalangan. Yan, okay naman. So, kahit pa paano okay naman ang kanyang power. Pero expect less guys. Hindi siya ganun ka-aggressive talaga. Hindi siya torquey. So, kailangan niya pang bumelo muna. Yan, no? Tapos hindi siyang aahon. So, hindi siya ganun talaga kalakas. So, ang ikot na tayo dito. Yung mga lubak. Alright. So, ang floorboard nito very generous. So, kasya naman din ang isang bag. So, more, hawig siya sa Giorno. Parang ganun din yung spacing niya. Ito lang kasi may rubber sa, parang Vespa, no? May rubber sa mga gitna-gitna. Kaya, yan. Feeling mo, hapit pa rin yung paa mo sa floorboard. Lakas ng preno. Iba talaga yung braking performance kapag naka-dual disc brake. Ang lakas, oh. Pag sinama mo pa ng dalawa. Naka-ABS and TCS to. So, maganda yan for safety features. And also, pwede nyo patayin yun. So, may option dito sa panel niya kung gusto nyong deactivate. Yung upuan na ito, ang lambot. Very comfortable. At hindi nyo na kailangan maglagay ng customized leather. Dahil maganda na siya. Naka-classic na yung kanyang design. And talagang malambot siya. Comfortable sa long ride to for sure. Sisikipan lang ako dito sa button ng signal lights, sa toggle ng signal lights and busina. So patag wise, yes, walang problema sa patag. Sin para dito yung kanyang tuning or kanyang setup sa patag. Dito tayo sa stretch na may konti. 60. Okay. So, okay na din. Mabilis siyang maka 60. Stop muna tayo saglit. So, meron itong side stand na kill switch. Yan, pwede nyong i-on or pwede nyong i-off. Pwede rin siyang mag-delay. Ito tong side stand niya. Pwedeng magkaroon ng kill switch yan. Depende sa sa inyong settings. Ito naka side stand, oh. Tapos may hazard siya. Stop and go features meron siya. Ito, i-on nyo lang ito. Okay, tapos ito yung kanyang ignition. And then dito naman kung gusto nyong galawin ng kanyang settings or the navigation, dito nyo pipindutin. Ito, parang may joypad dyan. So ito yung high, ito yung low. Okay, then busina. Kasi itong button na itong maliit na to, heated grips yan guys. Kung umuulan or malamig, pwede nyong pindutin yan, iinit. So hindi naman yung sobrang init na mapapasok kayo guys ha. Hindi naman ganun. Depende sa settings yan, may low, medium, and high. Okay, kung talagang malamig para hindi nagnanamb yung yung kamay natin. So magkabila sila. Okay? Tapos itong kanyang side mirror, medyo lang ako dito kasi parang nantigas. Siguro screw lang. Pero okay na to eh. Yung iba kasi yung ginagawa, pinapalitan na nila yan. Yung ina-upgrade agad nila ng mas maliit. Wala lang siyang park brake, yun lang. Sana nilagyan na ng park brake. Okay. So, ganyan ang kanyang signal lights or ang kanyang winkers, ganyan. Tapos may camera dito. And then, ito na yung ilaw niya. Okay. Tapos, kanyang DRL.
Ito, parang si Robocop. Di ba? Ganda. Sa may DRL ka na dito, tapos meron ka pang ilaw dyan. So, visible ka talaga dyan pag sa harap. And yan, may camera na rin siya, front and back. So, good na good. Road presence, ganyan ang itsura niya. So, ang kinta. Puting-puti. Maganda siguro dito pag yung medyo, dirty. Yung medyo creamy yung kulay niya. Yun siguro yung magandang kulay ng Aura din. Yung mga nasa, may decals. So, may 4 naman na pagpipilian. So guys, pakita ko na rin sa inyo yung kanyang settings saglit. Yan, pilitin nyo lang yung set. Traction control, pwede nyo i-off yan. ABS, pwede rin. Yan. So, in-off natin muna. So, para may idea lang kayo. Okay, tapos down, ABS. Ito yung ESS, maganda yan pag sudden brake, magpa-flash yan para magwa-warning sa likod na bigla kang magbe-brake para aware din sila. So itong easy ride, pwede nyong i-off din yan para kung sakaling may nakapulot ng NFC nyo, tapos biglang sakyan yung motor, hindi siya gagana. Then auto power off, and then sensor, and seat sensor, yan. Pwede nyong i-off yan. Itong stand kill, pwede nyong gawing instant para mas safe. And then may alarm siya. Okay. So hindi na natin iisa-isahin tong mga to kasi napakadami niya. May mga videos naman kayo na mapapanood pag gusto niyo ng in-depth na tutorial. Pero para sa akin, kung ano lang naman yung mga importante. Pakita ko sa inyo yung kanyang code. Kailangan naka-on siya. So itatap yung NFC dito. Yan, may maririnig kayo na weird na sound. Tapos pwede nyo buksan yung kanyang likod. Press nyo lang ito. Press lang doon. Tapos ganito kalaki ang kanyang U-box. So, malaki na rin, pero hindi siya kasing laki ng Giorno. Okay? Siya ganun. Pero papasok dyan, maliliit na helmet. Siguro. So, half face. Tapos mga 3/4 kasang kasya dito. So, ganyan. Ito, yung famous 8 ng Dunkin' Donuts. Kasyang-kasya siya dyan. Tapos may ilaw na rin pala siya, guys. Yan, And then yung tools. Tapos nandito yung kanyang access ng memory card. At ito yung kanyang rack. So napaka-solid na ito na stainless. Yun lang, pwede nyo lagay dito yung softbox na leather. Pero hindi kayo makakapaglagay ng mga top box na ordinary. So magpapalit talaga kayo ng bracket niya. May charging port dito sa kanyang glove box. Medyo sakto lang yung lalim. Hindi siya ganun kaalog. Walang lock. And then, carabiner. Tapos, ito, yung kanyang gas. So, may press. Tapos, bigla siyang bababa. So, napaka-premium lang. Okay, so, ito naman yung kanyang footrest. Matibay din naman kahit pa paano. Tapos, yan, tinipress lang siya. So, push button. Also, this one is a liquid cooled. Ayan, yung radiator niya. And then, ayun yung kanyang disc brake. Dual piston caliper, parehas, ABS. At, yun lang. Hindi ko lang alam kung nasan yung banda yung coolant niya, pero somewhere, nandyan naman yan. Okay. Ang brand ng gulong is Yosun. China brand to. Mukhang okay naman siya. Parang good naman siya sa, as for city. And then, 110 by 70 by 12. O, 120, mas makapal naman yung likod. So, ang hindi ko lang nagugustuhan dito, itong sa button niya, ito, nahihirapan ako dito, napipindot ko tong busina, paliit lang siya parang sa parang sa SC150 rin nila. Nonetheless, everything is good. Ang tawag dito guys is Neo Retro Scooter kasi combination siya ng modern tech and classic looks na scooter. So, ibabalik na natin to dun sa Mad Mountain and then, pag-usapan natin yung presyo. So, ito yung presyo niya, 131,700. So, yung down payment nito is 10%, and 13,000. And then, ito na yung kanyang monthly payment. Tingnan nyo na lang yun sa screen. And then, kung bibili kayo dito, mag-avail kayo dito sa Mad Mountain Motors, ito yung kanyang requirements. Okay? After nyan, pag napass nyo na yan, isi-CI na kayo agad. And pag-approve, release agad yung unit nyo. Right? Okay, etong colored or
merong mga decals na Aura 150 ay hindi siya limited edition. So ito lang yung may decal version. Yung iba naman doon, yan, yung mga ano lang siya, mga plain lang. Ang difference lang niya is obviously yung kulay tsaka yung mga decals. Yan o, sobrang laking decal ng Aura 150. Yan, para malaman mo agad na pag nakita mo, oh, Aura 150 to. So ayun lang yung difference niya. Yung kulay niya, yan, naging two-tone. This one is cream. So, cream and dark green. And then ito namang blue na to. Apat ang kulay na ito. So, blue, white, black, tsaka red. So, yun yung pinagkaiba niya. Diba, mas maraming kulay pala to. Itong white, blue na to. And everything is basically the same. So, wala nang pinagkaiba sa mga features. Itong blue na to, anti-chrome siya dito sa likod. Ito, black na siya. Ang ano ko lang dito sana, kung anti-chrome yan, sana nilahat na nila. So, lahat ng may mga chrome sana, nag-total blackout na lang. Kasi, di ba, naglagay ka na lang ganito eh. Naka-anti-chrome ka na, sana lahat. Para may version na walang chrome and then others, merong mga chrome naman. So, depende na sa inyo kung ano yung pipilian nyo. Pumunta lang kayo dito sa Mad Mountain Motors dito sa 217 Bonifacio. At yan, mag-inquire lang kayo dito sa kanila. So, yun lang guys. Thank you for watching. I'll see you on the next one. Ride safe and Godspeed. Goodbye.